Okay, dahil sa kaliwat kanan na price increase ngayong 2026, maraming mga phone na inaay natin nung Q1 na hindi na reasonable bilhin ngayong 2026 or meron tayong mga pinag-ipunan na phone na hindi na ganun ka-practical bilhin ngayon. And that's the reason why kung bakit ko i-recommend sa inyo itong 5 smartphone na to na mas naging panalo and mas sulit bilhin ngayong 2026. Or kung meron kayo nung 5 smartphone na to, masasuggest kong wag nyong ibenta. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa isa sa pinaka-favorite ko na phone ng 2025, which is the Povo 7 Ultra. And yes, naging favorite ko to dahil ito yung masasabi kong ganap na gaming phone ni Tecno nung nilabas to nung 2025. And guess what? Hanggang ngayon 2026, masasabi kong panalo pa rin to. Meron kasi itong Dimensity 8350 chipset. Gaming chipset yan, panalo, pumapalag, and kaya nyo yung mga high demanding graphics game. Kaso nga lang, medyo need natin ng konting tweaking. Pero ganun pa man, kung MLBB, CODM lang yung nilalaro natin, yakang-yaka ng device ito. And just as I said, kung naglalaro kayo ng mga heavy game, yakang-yaka niya rin. Pero itong 6.67 inch, 144Hz, 1.5K resolution, AMOLED screen display. Kaya kung usapang movie watching o kaya paglalaro lang dito, hindi ka problema. Meron na rin itong massive 6,500 mAh battery capacity with 70 watts fast charging support. Kaya hindi ka na rin mababitin kung usapang gaming lang din. And sa totoo nga niyan, meron kaming ginawang testing dito dahil gagawa ko to ng follow-up review. Kaya abang-abang kayo sa ginagawa namin at niluluto naming testing sa bad boy na to. So in overall, okay to. And at the moment, nakikita ko yung presyo na ito na nagsisit ng 15,000 to 18,000 pesos. So kung bibili nyo to sa second hand market, for sure nasa 10,000 pesos na lang siya. Pero kung meron pa kayo mabibili na brand new sealed nito, definitely nandun yung presyo. Nakagandahan dito kahit na phase out na siya, yung performance niya nandun pa rin. Lalo na nga ngayon na merong shortage sa mga chips and also RAM. Kaya, yeah, good choice. Okay, sa top 4 naman tayo. At yan ang Infinix GT 30 Pro. Actually, mas sulit pa to kung ako yung tatanungin ninyo sa Infinix GT50 Pro dahil the same lang din naman sila ng purpose and also halos the same lang din sila ng performance. Konting tweaking lang sa chipset and yung kanyang thermal, halos the same pa rin naman sa GT50 Pro. Kaya kung may makikita pa kayo nito ngayon, definitely go for this phone. Meron din tong Dimensity 8350 chipset with 6.78 inch, 1.5K, 144Hz sa AMOLED screen display. Kaya panalo na rin pagdating sa gaming. Ang medyo downgrade lang nito is nasa 5,500 mAh battery capacity lang. Pero ganun pa man, palag-palag pa rin yan. Actually, isa rin to sa mga phone na ginawan namin ulit ng panibagong gaming test. And decent naman yung nakuha namin performance sa battery niya para sa 4 hours na gaming test. Pero doon na lang natin pag-usapan sa full review. Kaya abang-abang kayo. And yung isa sa nagustuhan ko dito and also sa Tecno Povo 7 Ultra yung kanilang mismong UI. Dahil ito ay meron na tong XOS GT version. Bale, walang bloatware, walang built-in ads at kung ano naman, basta malinis lang na software. And ganun lang din dito sa ating Tecno Povo 7 Ultra na hindi ko nabanggit kanina. Ngayon naman, dako tayo sa top 3 natin, which is isa rin sa pinaka-favorite ko sa lineup na to. At yan, ang Infinix Note 50 Pro Plus. Yes mga kaparakoy, ito yung phone na kung saan nandito na lahat ng need natin. Gaming phone, check. Dahil merong the same chipset ang dalawang to, which is Dimensity 8350 Ultimate, naka 6.78 inch, 144Hz AMOLED screen display, and higit sa lahat, merong telephoto camera setup. Kumbaga, ito yung kulang dito sa dalawang phone na to, which is yung kanyang mismong camera. Meron tong telephoto camera, and yes, totoong telephoto camera yan, kung makikita ninyo dito. And ito rin, yung isa sa pinakamurang telephoto camera po na pwede nating mabili ng 2025, mapahanggang sa ngayong 2026. Hindi ko nga lang sure kung meron pang stock neto sa official Infinix store at the moment dahil yung nag-check ako kanina, wala akong makita. Pero kung meron ako makikita, lalagay ko yung link dyan sa description down below dahil okay talaga tong phone na to. Ako yung una nagsabi sa inyo, panalo yung overall capability niya in terms of gaming, napatunayan naman natin yan. And also, meron pa siyang decent na camera setup, which is good. Siguro yung cons lang neto, based sa ginawa kong testing before at after ko rin siyang i-testing ulit, medyo mabilis siyang uminit. Dahil nga, naka-premium build po ito, naka-aluminum alloy frame na po tayo dyan para sa isang mid-range phone. And meron din tayo ditong glass back at syempre glass front. Which is, malaki yung difference unlike sa nabanggit ko kaninang dalawa na naka-plastic frame lang and plastic back. Dito, naka-premium build na tayo. Which is,
I appreciate. Then, para naman sa top 2 natin, etong Poco X7 Pro. And yes, Poco X8 Pro po itong hawak ko. Alam ko na, may mga magko-comment na agad. Wala kasi na ako nung unit ng Poco X7 Pro dahil nabigay ko na sa kapatid ko. Pero ganun pa man, kung meron kayong makikita ngayon na or meron pang pre-selling or meron pang binibenta ng Poco X7 Pro, promise mga kapare ko, go for it. Magandang phone yan. And also, kung meron pa kayo niyan ngayon at iniisip yung mag-upgrade sa Poco X8 Pro, actually hindi worth it. Kasi yung presyo neto ngayon, nasa 25,000 pesos na. Definitely mas okay yung Poco X7 Pro at the moment dahil una, maganda yung presyo. Pangalawa, halos the same lang din naman sila na performance dahil meron yung Dimensity 8400 Ultra which is a good gaming chip para sa mga high graphics gaming. Nga lang medyo need natin mag-adjust ng konting graphics tweaking. And also para sa mga MOBA games sa madalas nating nilalaro, yakang-yaka niya, hindi siya mahihirapan. Kaya kung yun lang din naman yung need mo and yun lang din yung rason kung bakit ka mag-upgrade sa Poco X8 Pro, lalo na ngayon na nagmahal yung presyo nito, definitely walang rason or hindi ganun kaganda yung idea na iniisip mo ngayon. Dahil para sa akin, mas okay ang Poco X7 Pro at the moment for the price, for the specification, and lalo na ngayon na nagsitaasan yung presyo. Then lastly, one of my favorite which is my top 1, Camon 40 Premier. Isa sa pinaka-solid and pinaka-maganda na phone na nahawakan ko ng 2025. Yan, yun nga lang that time yung presyo nito is nasa 23,000, 20,000 pesos. And good news, kung meron ka pa niyan ngayon, keep it. Huwag mo munang ibebenta or kung meron ka makikita sa second hand market, buy it kasi maganda pa rin po yung phone na yan. And I suggest na bilhin nyo siya kung yung presyo niya is nasa 12, 13,000 pesos. Kung nasa 15, medyo pull ba kayo ng konti kasi para sa akin medyo overpriced siya sa ganyan. Pero ganoon pa man, okay yung overall capability ng device na yun. Meron siyang solid Dimensity 8350 Ultimate which is the same chipset na ginamit sa dalawang bad boy na to. So meaning same performance and based din sa ginawa kong extreme gaming test sa mga phone na to, yes, same performance lang silang apat. Pero na rin yung 6.87 inch, 1.5K resolution and AMOLED screen display. And then yung sigurong downside doon is yung battery na ginamit sa kanya dahil nasa 5,100 mAh lang. Pero ganun pa man, kayang-kaya niya pa rin naman makipagsabayan sa mga 5,200, 5,500 mAh phone out there. And yung pinaka-biggest upgrade dito or pinaka-biggest bentahe niya is yung kanyang camera setup. The same lang din ng Infinix Note 50 Pro Plus. Meron din siyang telephoto camera. And pagdating sa performance, not even close pagdating sa camera performance nito dahil ginamitan nyo ng Sony camera sensor. By the way, lahat ng camera setup niya and tig 50 megapixel sila. And kung mapapanood din nyo yung ginawa namin full review doon, solid yung mga nakuha naming shots, solid yung mga nakuha naming photos. Kaya hindi ako nagsisisi na i-recommend or isama yan dito sa top 5 ko dahil talagang okay yung overall specs niya plus yung presyo neto. Kaya kung kayo yung tao na nakapag-keep neto or just I said, kung meron man kayong makikita na nagbebenta na ito ngayon, for me, go for them, buy that phone, basta reasonable yung presyo. Tandaan ninyo, yung mga phone na nabanggit ko is dapat nagre-range lang ng 15,000, which is yung pinakamababa, to 22,000 pesos, which is yun yung pinakamahal. But, ganun pa man, yung top 5 na nabanggit ko, pwede pang bumaba yung presyo, lalo na nga ngayon na phase out na, and pangalawa, pwede pa tayo makabili sa second hand market. So, kung meron kayong mga makikita dyan na, may mga nagbebenta ng mga phone na to, and medyo limited lang talaga yung budget niyo and for you, reasonable yung presyo, which is binigyan ko na kayo ng price range, go for it, buy that phone dahil medyo matatagalan or tatagal pa yung crisis na nararanasan natin sa chip and RAM. And vice versa, kung meron pa kayo ng mga unit na to, wag muna nyong itapon, wag nyo munang ibenta or ibigay kay bunso, kay tita, o kaya sa nililigawan mo, mga ganon. o kaya sa mama yung nililigawan mo para plus pogi points, mga ganong bagay. So, yun lang naman yung pinaka-takeaway ko. Pero meron akong mga special mention phone na marirecommend ko rin. And unang-una dyan is itong ating Camon 30 Pro. Yes, mga kaparakoy, nandito pa rin sa akin. Gumagana pa rin, still kicking. And isa to sa pinaka-favorite kong phone. Alam na ninyo yan. Isa na ata to sa mayroong pinakamagandang camera para sa mid-range phone noong 2024. Pinaka-nagustuhan kong phone variant ni Tecno sa Camon series nila. One of the best para sa akin. And syempre, kasama dyan yung ating Samsung A57 and also Samsung A37. Oo, kaka-release lang yan ngayong taon. Pero yung presyo kasi nila at the moment, panalo. Kaya, kasama sila sa suggestion ko and nasa special mention ko sila. Dahil baka yung iba sa inyo, hindi pa sila nakikita. Nga pala lahat ng mga review videos and also extreme gaming test and also yung purchase link na to ay ilalagay ko po dyan sa description down below para meron kayong reference and kayo na yung bahala mag-decide. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Mabilisan lang naman. I don't know kung mabilis lang talaga to. Pero dito ko na tatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yun lang guys.
Peace out. Let's go.